Tumungo siya sa binata. Palagay ko, hindi naman ako ang babae na gusto nila sa buhay nila kaya walang rason na ilaban niya ang kasal. Baka pansarili niyang interes sa lahat. Pero sabi niya, ako ang gusto niyang legal sa bahay. Hinahanap niya sa puso kung masasaktan siya sa natuklasan na totoong may mga babae si Bernard pero wala siyang maramdaman. Kung pakaramdam niya ay maluluha man siya dahil naalala niya kung gaano siya ginawa noon na isang tanga. Stupid man. A woman who is legal must never be replaced. He said to her and she nodded. Muli siya lumingon para tingnan kung nandyan pa si Bernard pero ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niyang parang papalapit ang lalaki at tinutumbok ang stall ng mga mamahaling furniture na kinaroroonan nila ni Red ngayon. Pumipit ang yakap niya sa braso ng binata at sinarili ang pagpikit. Pilit niyang inihahanda ang sarili sa kanilang paghaharap. Kanina si Annalyn, ngayon ay ang wisit na si Bernard. Red left a note on the bedside table. Naligo lang siya at nakita niyang natutulog na si Kayla sa itaas. Now she's at ease. Kanina ay nakikita niya ang pagkataranta ng mukha nito at pamumutla nang makita si Bernard. It was a sign that she was bodily nervous. Malamang totoo ang sinabi sa kanya ni Berna na sinaktan ito ni Bernard. Umigting ang panga niya habang nakatingin siya sa mukha nito. Tingnan niya ang tapang noon sa oras na saktan nito si Kayla sa harap niya ngayon. Sinuot niya ang t-shirt. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito at saka ang ulo ng pusa na nakasiksik sa may kilikili nito. Aalis muna siya saglit. Pupunta siya sa kanyang great-grandmother at sa kanyang Kuya Delight. Magtatanong siya doon kung saan ang klinik ng OB ng kanyang ate June. Yuyuko sana siya para halikan nito pero pinigil niya. It's just 3 in the afternoon. Naghihintay siya ng tawag mula sa mall dahil baka ma-deliver din daw ang kabibili niya na kama. Ngayon kahit gabi na. Aayusin lang naman daw iyon tapos ay isa-set up ang divider. Tapos na. Wala naman siyang problema sa cleaners o sa mag-aayos ng kama dahil meron siya sa ibaba. Tagalinis ang mga iyon sa apartment niya. Bumaba si Red at tumiradyo sa paglabas sa penthouse. Nang nasa ibaba na siya ay kinuha niya smartphone sa bulsa. Nakangiti sa kanya ang gwardiya niya. Nasa penthouse ang girlfriend ko, Mang Erning. If anything happens, run to her immediately. Bili niya sa lalaki. Opo, sir. Lalabas lang ako saglit. Anya pa saka siya dumiretso sa parking. Sumakay siya sa sasakyan at naupo saglit sa driver's seat. Sa kanya tinawagan si Melo. Hello, sir? Call Chef's Kitchen's owner. Sir? Chef's Kitchen? I think they have few branches here. Yes, I need the owner and the manager of each branch. I have an arrangement to make this instant. He abruptly said to Melo, starting his engine. And what would I tell to the owner if I was asked about that arrangement, sir? Tell him that someone will enter as a cashier at one of his branches. If they are not in need of any stuff, I will pay for the salary. Kayla needs a job and she wants to work in the same restaurant where her cousins works. I need Rose to look after her because she's pregnant. Aniya sa sekretaryo niya. Okay, sir. Noted. I'll call the CEO right away. Connect him to me if she doesn't want to accept my arrangement. I am willing to pay him. Noted, sir. Tinapos niya ang tawag at sa kanya pinausad ang sasakyan. What's the use of being a Fuentes if he can't use it when he needs it? Alam naman niya papayag ang may-ari ng restaurant sa oras na malaman na siya ang katransaksyon noon. Ito lang ang paraan para mapagaan niya ang lahat para sa babaeng buntis. Ayaw niyang dumaan pa iyon sa kung ano-ano mang interview o ano. If she needs a job, then he will give it with secrecy. She doesn't have to know that he's doing anything for her and how crazy he is to keep her around. Craziness is his own turn of being madly in love. Shit. Nasa harap ni Red, ang babaeng kahera at ang manager ng branch 3 ng Chef's Kitchen. Pinuntahan niya ito kaagad dahil yun ang sabi ng CEO. Hindi raw iyon makapaniwala na makikipagtransaksyon ng isang Fuentes. He immediately grabbed the opportunity to come and see the manager and lay out his plans. This is just temporary, miss. Soon, after my girlfriend gives birth to our baby, she'll drop the job. He said with the attitude of being proud, Dad. Nakatanga sa kanya ang babae at para bang nakakita ito ng multo. Kanina pa ito ganoon, nakatulala at parang lutang sa alapaap. This is a certain thing he never saw with Kayla.
Karamihan sa mga babae ay tulala sa kanyang kagwapuhan pero ang isang iyon ay hindi. Sasahuran ka pa rin ng kumpanya habang nakalib ka. At dodoble iyon dahil babayaran ka din ni sir. Salo naman ng manager sa sinabi niya. Tumawa ang babae. Sige po, kailan po ako mag-uumpisa ng leave? Just wait until she's hired, but I will pay you starting tomorrow. Anya at tumango iyon muli. The manager will prepare the papers of our agreement. He looked at the man. No problem, sir. It's a pleasure to serve you. Ihanda ko kaagad ang papel. Just give me a ring, sir. I definitely will. Hindi to makakalabas, Miss Mendez, ha? This is an exclusive agreement between the three of us. Opo, sir. Magalang na tango ng babae. That would be all, he said and firmly stood up. Maagap din na tumayo ang manager at ang babae sa kanyang harapan. The man offered him a handshake which he gladly accepted. Siya naman ang kusang naglock ng kamay niya sa babae na napakabilis noon na tanggapin. Tumalikod na din siya kapag kuwan para lumabas na ng opisina na iyon. He walked down the stairs and his soul almost left his body when Rosemary walked past in front of him. Natulala siya at ito naman ay napatigil sa paghakbang at lumingon. Sir Red, ano sa kanya saka pumihit ng mabilis para harapin siya. Hi, he greeted. Si Kayla po. Excited at nakangiting tanong nito sa kanya. She was sleeping in the penthouse. Doon muna siya sa akin. You can come to see her anytime. Tumango ito at huminga ng malalim. Huwag niyo po siyang pababayaan. Hindi siya deserve ni Bernard. He nodded. Kitang-kita ang sobrang pag-aalala ni Rose kay Kayla. Paulit-ulit ito na huwag niyang pabayaan iyon. Anong ginagawa niyo rito? I just talked to the manager. I'm going now, Rose. Kayla, we'll see you soon. She's still tired for now. Paalam niya rito bago pa niya masabi ang totoong naging sadya niya sa lugar na iyon. Sige po, Sir Red. Ingat po kayo. Thank you. Nakangiting sagot niya saka siya naglakad para makaalis na. Papunta na siya ngayon sa mga magulang niya para silipin naman ang kanyang babuela na alam niya naghihintay na sa kanya ng ilang araw. Nakangiti kaagad si Red nang bumaba siya ng kanyang sakyan. Why? Because Carmencita was outside spraying the orchids. Hello, may babuela. Malambing na bati niya rito na kaagad naman na tumingin sa kanya. He didn't want to frighten her so she made sure that his voice was gentle and soft. Red? Oh my, you hit it right la. Anya naman kaya ngumisi ito. Nag-squat siya sa may gilid ng wheelchair nito at hinalikan nito sa kamay. Kumusta maganda kong lola? Did you miss your handsome apo? Nasaan ang asawa mo? Kulit na naman ito sa kanya. Well, nagpapahinga. Come here, I have a secret to tell. He said and leaned in a bit to whisper something to Carmen. I am going to have a baby. I am a daddy. Nalaki ang mga mata nito tapos ay parang nalilito na tumingin sa kanya. Lalaki ka naman. He chuckled at her remark. Hindi ako. Yung asawa ko. Oh. Masayang anito at naipagdikit ang mga palad kahit na may hawak ito sa isang kamay. I want to see the baby. 8 months from now la. You will see the baby. You have to eat well and stay strong ha. Masuyo niyang sabi saka ito hinaplos sa ulo. Tumango naman ito at parang kinikilig na ngumiti. What baby are you talking about, Red? Agad na napalingon ang binata sa boss na iyo ni Helen. Hindi niya naramdaman ang paglapit ng ina kanina kaya siguro'y nakasagap na agad ng chismis. Hey mom. He greeted casually and stood up wrapping his arm around his mother's shoulder. Hinalikan niya ito ng mariin sa sentido pero nanatili itong nakatingala sa kanya. Anong baby anak? Nakabuntis ka na ba ng babae? Anya lang. Don't lie to me. Sabihin mo ang totoo. Gusto ko makita ang apo ko sa'yo. Please, tell us honestly. Pakiusap nito sa kanya. Mommy naman. Anya rito. Wala pa? Pero buntis? Red stared at his mother. He was calculating her possible reaction. Then he sighed. Ibinaling niya ang tingin sa iba. Hindi niya akalain na makakabuntis siya ng babaeng may asawa pero hindi rin naman siya nagsisisi. Noon, iwas na iwas siyang matulad ang sitwasyon niya sa mga magulang niya. Kaya naging maingat at metikuloso siya sa pagpili ng babaeng mamahalin pero heto siya ngayon. He had the same fate as what his parents had.
Is she Bernard's wife? Usisa pa ni Helen sa kanya pero malungkot na ngiti ang isinagot niya. Oh God. Ano tong natutop ang bibig? Baka siya saktan ng asawa niya. Ano ba ang sitwasyon nilang dalawa at napunta siya sa iyo, anak? Wala pa kaming alam ng daddy mo pero nag-aalala din kami sa iyo. Gago si Bernard at alam natin yan. Exactly the same reason why I can't let go, mommy. Sagot niya. Lalo na ngayon na buntis siya sa anak ko. Hindi ko lalong mapapayagan na magsama sila. Siya nga ang nabuntis mo. Tumango siya. There's no sense in denying the truth now. His family was his greatest confidant. Kung ililihim pa niya sa kanyang pamilya, sino na lang ang magiging karamay niya? Sinundo ko siya sa Naga. Her older cousin came to me and talked to me. She told me that Kayla was pregnant and she never reconciled with Bernard. She was even trying to escape and run away. I love her, Mom, but the trauma is still here. I'm afraid she might lie to me again. I'm still in the process of building my trust and everything. But despite it, I badly needed her around. Red told his mother who was listening carefully to all his words. Tumango ito kapag kuwan. Do what your heart tells you to do. Kung hindi na naman talaga niya mahal si Bernard at ayaw na niya, lalo na at may anak na kayo, aralin mong mabuti ang sarili mo para hindi ka na ulit magkamali. Hindi ko pa ba siya makikilala? Hindi pa siguro, Mommy. She's still not ready. Okay, I'll wait for the right time. Expect me to treat her nicely despite the truth that she was already a married woman. Sabi ng best friend niya, nabenta siya ng sarili dahil gustong makapag-hire ng investigator para mahanap si Bernard. He pretended he was kidnapped and his wife was so desperate to see him. They had been together for 3 years and he felt so jealous about it. He told Helen honestly and she just nodded. Poor woman. Kaya naman pala. Anyway, don't rush things, anak. Don't force yourself to trust if you aren't ready yet. As long as you're doing what's right for them, just stick to it. Kaya mo ba si Bernard? Inaagaw mo lang naman ang kanya. Kulang kanya. Matigas na sagot niya. His mother smiled and gently patted his chest. I'm so excited to meet her. But for now, I guess maghihintay na muna kami ni Mama. Nito, saka lumapit kay Carmen. Are you done with the orchids, Mama? Papasok na ba tayo sa loob? Malambing na tanong ni Helen sa matanda. Tapos na. May almusal na ba? Dinner, Ma. Nagluluto pa. Halika na. Doon ka na sa portiko maglibang. Nakangiti si Red habang nakapumulos ang nagmamasid si dalawa. For sure, his mother will definitely like Kayla. Mabait si Kayla at magalang. May sariling tapang at paninindigan. Despite the fact that Bernard might do something inappropriate to her because of her pregnancy, she still chose to keep the baby and take care of it. Hanga siya ng sobra doon. She was a brave woman willing to fight for her child no matter what and no matter how hard the situation is. Dito ka ba kakain, anak? Pahabol ni Helen sa kanya habang tulak noon ang wheelchair ni Carmen. No, Mom. I'll go to Kuya Delight and visit them. Hindi mo na ba hihintayin ng daddy mo? Sinusundo niyang ninong van mo sa airport. Ngayon ang dating. Dito siya magdi-dinner at pupunta rin sa Delight. Napatanga siya. I'll wait here, then. Sagot niya pero agad niyang kinuha ang smartphone para may update niya si Kayla. Pero uuwi din siya kaagad pagkatapos niyang makita ang pamangkin niya at sa Bandros. She had read the message from Red. Nasa mansyon daw iyon ng mga Fuentes dahil darating ang ninong. Okay lang naman ang sinagot niya dahil kahit na nag-iisip siya na baka kung nasaan lang iyon, wala naman siyang magagawa. Kahit pa may babae si Red, wala siyang magagawa dahil siya ay may asawang tao. Baka nasa kay Patricia iyon, ayaw naman niya magtanong. Pakaramdam niya ay wala naman siya ni katiting na karapatan kaya sa sarili na lang niya ang tanong niya at bintang. Itinuon niyang muli ang atensyon sa kanyang nilalakaran. Papunta siya sa isang grocery para mamili ng pagkain. Wala siyang pera. 1,000 ang nakatabi niya pero kasya na siguro iyon na pambili ng ulam at bigas. Kachat niya si Berna. Pupuntahan daw siya noon. Tinatapos lang ang paglilinis. Excited na siyang makita ang best friend niya. Nakatingin siya sa isda na nakalagay sa isang plato. 2 piraso lang iyon na malaki. May nakalagay na presyo. 120 iyon. Yun ang bibili niya tapos ay gulay sa 2 kilong bigas.
Ayos na iyon. She chose corn, peas, carrot and bell pepper for her veggies. Kayla! Tili ni Berna sa likod niya kaya agad siyang napatingin. Berna! Tili din niya at nagsalubungan silang dalawa para magyakap. Maluha-luha siya at ito man ay ganoon din. Kamusta? Excited na tanong nito at agad pa siyang nasuri. Okay lang. Ikaw? Okay lang din. Masaya ko. Nandito ka na ulit sa Manila. Ang payat mo. Kumakain ka pa ba? Nakangusong tanong nito sa kanya. Baka dahil sa pagbubuntis ko. Buntis ka? Tanong nito at napakalakas ng boses pero agad din naman na natakpan ng bibig sabay ngiwi. Ninang na ako? Niyakap siya nitong muli saka tumalon-talon kasama siya. Ninang ka na? Masaya at natatawa naman na sagot niya. Aba syempre, ang cute ng baby sigurado. Ang ganda-ganda mo tapos ang gwapo-gwapo ni Sir Red. Diyos ko, nakikita ko na para yung anghel. Tumango siya kahit may bahid siya na lungkot na nararamdaman. Hindi naman siguro mapapaano si baby, di ba? Kahit na parang kasalanan ko ang lahat kaya siya nabuo. Gaga, huwag ka nga ma-paranoid. Naiintindihan ng Diyos ang sitwasyon mo. Wala namang kasalanan ng bata. Hindi naman ganoon ang Diyos natin. Nakalukot ang mukha na sagot nito sa kanya. Hindi naman. Naisip ko lang na may nagawa akong pagkakamali. Dahil may asawa kong tao pero ito ang nangyari sa akin. Hindi naman matino ang asawa mo dahil siya naman ang una ng loko sa'yo. Kung hindi ka naman niya pinagmukhang tanga, hindi ka naman sana gagawa ng ganyan at mauuwi ang lahat sa ganito. Pagbayaran niya ang kasalanan niya. Ayoko naman na maging konsentidor na kaibigan pero kahit sa ang anggulo ko naman tingnan, wala naman siyang tama. At sa halip na pakitaan kanya ng maayos at mahalin ka, humingi ng tawad, ipaglaban ka sa lolo niya kamong mata pobre, ay hindi. Wala doong hustisya kaya hayaan mo na siya. Huwag ka na makonsensya sa buwisit na iyon. Hindi niya deserve. Irapan nito kaya nangiti siya. Ang isipin mo ay si baby. Huwag mo nang stressin ang beautiful self mo. Maging masayahin ka na ulit. Kumain ka at magpalakas para kay baby. Tumango siya dito sa kamuling binalingan ang naghihintay ng mga gulay niya. Nasaan pala si Sir Red? Lingan nito. Wala. Hindi ko kasama. Nandun siya sa pamilya niya. Papaiwas na sagot niya rito. Hindi ba kayo okay? Usisan nito sa kanya pero hindi niya alam ang isasagot niya. Hindi ko rin alam, Berna. Okay naman siya sa akin pero alam ko sa puso niya ay may lamat pa rin ang ginawa ko. Pasalamat na lang din ako na napakabait niya. Kasi kahit na niloko ko siya, ramdam ko pa rin ang respeto niya sa akin. Ayoko lang umasa para sa sarili ko. Para sa bata, alam ko naman na magiging maayos na ama si Red. Nakikita ko na mahal niya ang anak niya. Anak lang ba niya? Makahulugan na tanong ni Berna at parang kinikilig pero siya ay pinigil ang sarili. Tulad ng kanyang sinabi, ayaw niyang umasa. Si Bernard, pag-iiba nito. Dapat maging handa ka ha. Huwag kang patatalo sa unggoy na yun. Tumango siya. Pakiramdam nga niya ay unti-unti siyang lumalakas. Pakiramdam niya ay nagiging handa siya sa isang araw na maghaharap silang dalawa. Motherhood brought her so much bravery. Why? Because the baby relies on her to be protected. Dapat ay handa din siya, hindi lamang dapat si Red. Ngayon na tuluyan na niyang naisang tabi ang 3 taon na nagmahal siya sa isang nagpapanggap na si Bernard, kailangan na niya ipamukha doon kung ano din ang kaya niya. Bakit nga ba siya magtatago? Bakit siya mahihiya na nagkaroon siya na isang kabit? Siya lang ang nakakaalam ng istorya ng kanyang buhay at wala ng iba pa. Sinasalin lang siya ni Bernard ng masasakit na salita pero alam niyang mabuti siyang babae at mabuti siyang tao. Bernard has no right to insult and mock her. Hindi na ako patatalo, Berna. Nakita ko siya kanina at takot na takot ako na baka pumasok siya sa establishment kung saan kami nandoon ni Red. Pero sa huli ay lumiko siya. Ngayon, naiisip ko kung gaano ako umiiwas sa tao na iyon habang si Red ay handa sa paghaharap nila. Dapat ako din. Correct! Nito sabay check sa ere. Yan ang BFF ko. Matatag at may paninindigan. Iboto, Kayla Fuentes. Nagkatawanan silang dalawa at wala silang pakialam kung pinagtitinginan silang dalawa ng mga nandoon. Sabay sila ni Berna na sumakay sa taxi. Siya ang naunang ihatid sa apartment dahil dumadaan doon ng sakyan. Hindi na niya nailibre ang kaibigan dahil wala na siyang pera. 300 na lang. Ang problema niya ay hindi niya alam kung paano siya hihingi sa ate Rose niya. Nahihiya siya.
Hindi naman siya noon cargo. Kaya nga gusto niya magtrabaho para may income pa din siya. Naglakad siya papasok sa driveway dahil bumaba na siya sa labasan. Dala niya ang 2 kilo ng bigas at mga lulutuin na ulam. She happily walked. Napakaliwanag ng buong apartment na pag-aari ni Red. Bawat floor ay iba ang kulay ng mga pailaw. Natanaw niya si Red sa may bukana ng entrance ng lobby. Napakunot noo siya dahil para iyong natataranta. Ano kaya nangyari? She hurriedly walked but he walked out hastily and went to his car. Red! Malakas na tawag niya sa binata na kaagad naman na lumingon. The hell? Where have you been? Malakas din na tanong noon nang makilala siya. Malalaki ang hakbang nitong sinalubong siya habang naglalakad naman siya sa pavement. Jesus Christ! Mababaliw ko sa'yo! Bulalas nito at bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit. Halos maipit siya dahil sa laki ng mga braso nitong pumulupot sa may batok niya. Hindi siya makaganti ng yakap dahil may dala siyang isda. Baka mangamoy itong lansa. Galing ako sa grocery. Bumili ako ng pagkain. You didn't call me. Ano tong tumikal sa kanya? Para na nga itong sinto-sinto. Ang gulo ng buhok nito. Wala akong load eh. Akala ko meron kaya hindi ako nakapagpa-load. Bumili ako ng makakain. I brought you some. Give me that. Where are you walking? Mabilis na kinuha nito ang kanyang dala-dala. Shit, this is heavy. What's this? 2 kilong bigas. Bigas? Laglag ang panga nito sa kanya nang sulyapan siya sa muka. Oy, bumili ako kasi wala tayong bigas. 2 lang ang nabili ko kasi 1,000 na lang ang pera ko. Kasya na yan sa atin hanggang bukas. Bumili ako ng tilapia sa kanang gulay. Baka kasi hindi kagaanong kumain doon kaya magluluto sana ako. God, may nansambit nito at ewan niya kung bakit siya niyakap ulit. Bibili tayo ng bigasan bukas para hindi 2 kilong bilhin mo. Nito kaya natuwa siya ng mahina. Let's go. Tumango siya at sumabay dito nang mag-umpisa na itong maglakad. Parang kanina ay ang init ng ulo nito pero ngayon ay kalmado na. You spent your lost money for this? Tanong nito sa kanya tapos ay binalingan ang mga tauhan. Kumain na kayo sa labas. Hindi na ako aalis. Yes, boss. Sagot naman ng mga iyon. Bali wala naman iyon. Magtatrabaho naman ako. Magkakapera din ako. Alangan naman na tumunga nga ako dito tapos naghihintay na may mahulog na crispy pata mula sa kisame ng penthouse. Red, love. Crispy pata granted. I'll give back your money. Bibili tayo bukas ng mga pagkain para anytime that you want to cook, you can just grab from the fridge. Yung pagkain na lang, huwag na yung pera kasi sa pagkain naman napunta. Did you already ask your cousin if there's a vacancy at the resto? Tanong pa nito nang pumasok sila sa elevator. Hindi pa eh. Bukas pagkatapos ng check-up, pupunta na lang ako doon para na rin makita ko siya. Paano nga pala kung walang bakante? Napatinga lang tanong niya sa binata at ito naman ay napatanga din sa kanya. Sa machos? Napasimangot siya. Baka naman may bakante. You'll find out tomorrow. Get your resume ready. Kayla nodded. Pwede naman na ang gamitin ko ay Enriquez, diba saka single? Naiilang na tanong niya kay Red. Saka siya tumingala. Hindi naman ako makakasuhan. I'll give you a lawyer. He said but she pouted making him chuckle again. Just go for it. Use your maiden name. That suits you best. Anyway. Sagot ni Red na binuksan ang pinto ng penthouse. Tahimik siyang sumunod hanggang sa kusina. Nagugol siya ng kamay at tumingin sa mesa na may mga pagkain na nakahanda. Bukas ko na lang siguro lulutuin yung binili ko. Marami ka palang dala. Alam ba nila na akong kakain? Tanong pa niya dito. Nakakaramdam siya ng lungkot dahil hindi man lang niya magawang humarap sa pamilya ni Red kahit na humingi ng tawad man lang sana. Sana'y maging handa rin siya sa bagay na iyon isang araw. I'll just skip this and we'll eat. Dito talaga ako kakain. I just waited for my ninong Bandros. Pinauwi na lang ni Mommy ang mga pagkain and yes, they know you're with me. She'll look at him. Alam nilang nabuntis mo ko? Matamlay na tanong niya rito. Mommy and Kuya Delight, yes. Stop worrying much about my family. Wala kang dapat na ipag-alala. You're here not to feel any stress, so just relax. Okay? Bigla siya nitong inakbayan at mabilis siyang inalog ng konti. Ipinaghila siya nito ng upuan kaya tahimik naman siyang naupo na lang.
Tama naman ito. Isa pa basta nandyan ito ay parang kontento na din siya. Pong me and you against the world ang peg niya. Alam mo ba, narinig ko minsan ng lolo ni Bernard na nagsasalita sa isang matanda na ang apo daw niya, kahit kailan ay hindi niya matatanggap na nagpakasal sa isang pulubi. She said out of nowhere while she was washing the plates. Si Red naman ay pinupunasan ng mesa na pinagkainan nilang dalawa kahit wala namang dumi. Really? When? Tila interesado naman na tanong nito sa kanya. Noon, bago ko malaman na nagpakidnap talaga si Bernard. Nasa SM kami at kumakain doon, yung matanda. Nainis pa nga ako kasi sa isip ko ay napakamatopobre niya. Yun pala, ay ako tinutukoy niya. For the past 3 years, have you never really doubted Bernard's behavior? Hindi. Wala akong makita na bahid ng kasinungalingan sa pagkatao niya. Other than he told me na ayaw niyang makausap kailanman ang papa niya dahil magkagalit sila. Kapag nagtatanong ako tungkol sa pamilya niya, nagagalit siya. Kaya hindi na ako nagtanong kahit kailan. Yun pala, kaya ayaw niyang pag-usapan ay dahil hindi naman yun ang totoong kwento. Pang-ultimatum niya pala iyon dahil doon niya mapapapayag ang lolo niya sa mga kagustuhan niya. Dahil nag-asawa siya ng pulubi. Mapait na sabi niya. Hindi siya nasasaktan dahil sa paghihiwalay nila ni Bernard. Nasasaktan siya dahil masyadong naapakan ng pagkatao niya at ang kahirapan niya ay nagamit pa laban sa kanya. Mahirap na nga siya, nagmukha pa siyang katawa-tawa. That's the reason why you should not be afraid of him anymore. He was the one who lied. He even owes you. He got back to his real life while you were left agitated, thinking that he was kidnapped and massacred. Sagot naman ito sa kanya. Anya na lang dahil sang-ayon siya sa sinabi nito. Nag-resign ka pala pagkatapos natin na maghiwalay? Pag-iiba nito sa kanya. Lumapit ito sa kabilang sink at hinugasan ang ginamit na pamunas. Oo, mas mabuti daw iyon sabi ni Ate Rose kasi ginugulo ko ni Bernard. Doon, tatagain siya ng mga tiyo ko kapag sinaktan niya ako. Wala naman akong pera na panlaban sa kanya eh. Yun naman ang sabi niya eh. Wala daw kaming ilalaban sa kanya pagdating sa kasuhan kasi mahirap kami. He said that? Red asked and looked at her. Ngayon kanya hamunin. Hamunin mo siya. Inis na sabi pa nito. Napatingin lang siya dito. I am not kidding. Isasabihin noon na may pinagmamalaki ako. You really have? He said and shook his head. Hamunin mo siya ng demanda. That way, he'll stop bothering you. Madadamay ka. Mayinang sagot niya rito. I said, I am not afraid of De La Vega. Kung talagang gusto mo siyang labanan, hindi kita pababayaan. The decision is yours. Think about it. But don't freak out and stress yourself. Mahirap kalaban ng stress lalo na't buntis ka. Payo nito sa kanya kaya ngumiti siya. She nodded. Yun naman talaga ang kanyang priority. Ang para sa anak nila. Isa yun sa dahilan kaya umiiwas siya kay Bernard. Pero tama si Red. Hindi niya maiiwasan na lalaking iyon habang buhay. Lalo pa at nakatali sa kanila ang papel ng kanilang kasal. Napatigil si Kayla sa may tuktok ng hagdan nang makita niya si Red na busy sa pag-aayos ng higaan. Wala itong suot liban sa itim na maikling short. Tapos ay pinagpapawisan habang hindi matigil sa pagpaplansya ng bedsheet gamit ang palad. Kaya ko namang ayusin yan. Kunwari sabi niya para maagaw ang atensyon ng binata. He looked back at her. Baka maipit si baby. Anito sa kainayos na muli ang kumot. Call me if you need me, okay? Sasupa lang ako sa baba matutulog. Madali ako magising. Marahan siyang tumango kahit na parang hindi naman siya sang-ayon na sa ibaba ito matulog. Kaya lang ano magagawa niya? Alangan naman na magtabi sila. Bakit ayaw mo dito? Hindi niya napigil na huwag itanong. To make you feel comfortable. Hindi na lang siya umimik. Iniiwasan siya ni Red. Ramdam naman niya pero naiintindihan niya. Sana lang isang araw ay magawa niya ang dapat para mapatunayan dito na nagsisisi siya sa nagawa niyang paglilihim. She already said sorry but she knew that it wasn't enough. Maya-maya natapos na ito sa kanamewang at parang pagod na. There you go, Red said with a smile. Sleep now, pregnant lady. Lumapit ito sa kanya at yumuko ng konti saka siya hinalikan sa tuktok ng ulo. Nakatanga lang naman siya dito tapos ay bumaba pa ito at para siyang nagulantang nang halikan siya nito sa tiyan. Good night, baby.
Ano namang ikagugulantang niya ay kung saan-saan naman talaga siya nito hinahalikan. Iba na ngayon ang sitwasyon, hindi na tulad ng noon. Good night. Mahinang sagot naman niya kay Red. He just smiled at her and turned his back, carrying a blanket in his arm. Tumuloy ito sa pagbaba habang siya naman ay nakasunod ng tingin dito. Malungkot siyang nakatitig. Kung sino pa ang lalaking mas mahal niya, saka naman sila may pagkailang sa isa't isa. Pero napakabuting lalaki ni Red na pinakikitunguhan siya ng maayos. At dahil sa anak nila ay handa siyang ipagtanggol sa mga tulad ng asawa niya.